Hello bayan. Ang Kuya Ed uli. Makakomment lang po dito sa post na ito. Yung kondo ko, pinaghirapan ko yan. Galing sa marangal kong serbisyo bilang isang sundalo. Pumuprotekta sa sambayan ng Pilipino. Marunong ka ba sa math? Ikaw lang ba ang sundalo? At ikaw lang ba ang general? O naging chief of staff? Ano ang diferensya ng sahod ng chief of staff sa isang regular na sundalo? O sa isang regular na opisyal? May diferensya ba? O subsistence allowance? Ang diferensya plus mga personal accommodation. Kasi yan ang privilege ng isang chief of staff. At siyempre, initial budget na rin sa siservisyon mo. Tulad ng political conditions such as the president who select you. Siyempre, may allowances. Okay, sige. Papaniwalain mo na ako. Kikilitiin ko yung sarili ko. Gunggong. Alinsabay sa taon ng pagtayo mo ng kondominium, prayo, at ang halaga ng kondominium, prior again, sa serbisyo mo, kung anong class ka sa PMA. Ang gusto mong sabihin, Mr. Brownie, hindi na kayo kumakain at hindi ka gumagastos kahit man lang sa pamasahe o pambili man lang ng shampoo or sabon, and etc. after the academic graduations to the PMA. At saan ka bang PMA graduate? Saan akademya? Mukha atang taliwas sa lahat ang sinasabi mo dito. Kahit pasabihin mo na ang sahod mo ay hindi mo ginagastos kasi ang asawa mo na ang bumubuhay sa'yo bilang sundalo dahil your dream is to establish and put condominium inside Bonifacio Global. Alam mo ba kung magkano ang lupa dyan sa dating Ato? Sa dating Army Golf Course? Alam mo ba, ano ba nakakasakop yan? Army Golf Course o yung dating Philippine Merchants Marines Academy? Alam mo ba kung magkano, Mr. Brownie? At papaniwalain mo kami sa sinasabi mong yung kondo mo ay pinaghirapan mo? Ang tanong nga, magkano ang isang bahagi ng kondo? Magkano ang budget mo? Magkano ang sahod mo? Magkano ang allowances mo? Pag sama-samahin mo, sapat na ba yan para sa isang bahagi ng kondo? Dalawa yan. Saan naman galing ngayon? Kung sakali man tumama yung ating kalkulasyon plus 1 plus 2, 1 plus 2, tumama doon sa sinasabi mong rason, paano na yung kabila? Yung condominium 2. Plus yung unconfirmed na condominium pa. Plus yung eligibly na kaso ng 15 billion ghost project sa AFP. Di sana, putang inang yan, ang lahat ng AFP, may building sa loob ng Bonifacio, ang lahat ng chief of staff, kailangan may building sa Bonifacio, kahit sa Ayala, o kahit saan man, may mga building, may mga condominium, dahil pare-pareho lang kay putang ninyo naging chief of staff. Bakit? Ang sahod ba ng chief of staff ay kasing laki na ng sahod ng presidente?
Eh di sana, five-star general, si Bato, meron ng condominium. Si Lacson, may condominium na. And the other, may mga condominium na. Di ba? Pagbubulahin mo ang putang ina. Siguro kaya mong bulahin ng mga sibilyan, pero ang hindi yung kapwa mo sundalo, Mr. Brownie. Asaan yung pinaghirapan o asaan ang marangal? Asaan na yung salitang karangalan? Ha? Gago. Pinagpapaniwala mo. Ang sibilyan, Mr. Brownie, ay mapapaniwala mo. Sinasabi ko na yan sa'yo. Oh. Nasaan? Nag-report ka na ba tungkol sa sa tinatawag natin monthly report, yung accomplishment tungkol doon sa 15 billion na project ng AFP? Nasaan? Tangina, matatapos din ang araw mo, Brownie. At lahat yan ay ilalabas mo. Iuutong mo yan, klaro. Iuutong mo yan. Dahil hindi tanga ang taong bayan. Hindi kami tanga. Ikaw lang, gumagawa ka lang ng rason para masabing may karangalan ka. Tangina, pag ito nalaman ng pamilya mo na isinusuka ka, isinusuka ka ng taong bayan sa iyong katarantaduhan at kasinungalingan, putang ina, magpapakamatay ang anak mo. Pakiwari ko. Nalaman nila na isa palang inutil at gago, isa palang dami o isa palang manikin o robot ang kanilang ama na sumusunod at humihimod ng puwit. Hinihimod ang puwit ng Malacanang. Ay putang ina, tapos kang bata ka. Alam ba yan? May cellphone ba ang mga anak mo? May cellphone ba ang asawa mo o ipinagbawal mo na din na makita at malaman nila ang katotohanan kung anong antas meron kang pagkaaso?